Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa aming mga ulat ngayong gabi, kilalanin ang mga batang sa murang edad na sasadlak sa bentahan ng laman. Yung pagtrabahong ba sa bar, sayaw lang o may sex? Nangyayari din po, bihira lang. Pagkagipit na gipit talaga, kailangan yan. Kapit patalim na. Sabi niya, kailangan kasi may mangyari para makalaya ka, ganun daw. Pag hindi mo ginawa yun, hindi ka makakalaya dito. Dito ka magki-Christmas sa kulungan na to. At sa ulat ni Jiggy Manikad na kasalukuyang on assignment, alamin kung nakatutulong nga ba ang number coding ng mga bus para maibsan ang pagsisikip sa kalsada. Nag-improve ba yung traffic? Actually, di ba ilang araw na matraffic pa rin? You have to be patient. Lalo po itong number coding, wala pa ho itong 1 linggo. Tutukan ng mas malawak na paglalantad ng mga issue at kontrobersya dito sa Reporter's Notebook. Musmus pang maituturing pero sa halip na paglalaro o pag-aaral, nasabak na sila sa bentahan ng laman. Sila ang mga batang agogo dancer kung tawagin. Paano sila humantong sa ganitong kalagayan? Sa bawat paggiling sa salyo ng musika, may mga nagkakaroon ng panandaliang ligaya. Pero sa ilan, ito ang naglagay sa kapahamakan sa kanila. Tanghali na kung gumising si Rochelle, hindi niya tunay na pangalan. Pagkabangon, agad inaasikaso ang 1 taong gulang niyang supling. Sa edad na 15 anyos, isa ng ganap na dalagang ina si Rochelle. Mahirap kasi kailangan lahat ng attention mo sa kanya. Grade 3 lang ang kanyang natapos. Mula nang iwan ng ama, pinatigil na siya ng ina sa pag-aaral para maghanap buhay. Kasi nung 9 years old yata 10, pumasok ako ng labandera sa pier. Dahil kapos daw ang kita, naghanap ng ibang trabaho si Rochelle. Dito siya naudyukan ng isang kaibigan na magtrabaho sa club sa Maynila. Kahit bubot pa ang katawan, napilitang pumasok sa mundo ng prostitusyon si Rochelle para mapunan ang kumakalam nilang sikmura. Ano yung umpisa na yun? All the way na siya. Pero hindi yung pagpasok all the way kagad. Una naka-brat panty, tapos suhuba rin yung mo, brat panty mo, tapos naka-ka lang net. Tapos alisin din yung net mo. Alam ba nila kung gaano kakabata? Hindi nila sinasabi na gano'n ako. Yung sinasabi nilang edad ko, 18, 19, gano'n. Pinatataas. 200 pesos kada sayaw ang kinikita ni Rochelle. 400 naman kung ite-table siya sa VIP room. At kung gusto siya i-take home, 750 ang kinikita niya rito. Yung pagtrabahong ba sa bar, sayaw lang o may sex? Nangyayari din po, bihira lang. Pagkagipit na gipit talaga, kailangan yan. Kapit patalim na. Sa edad na 13 anyos, unang nagkaroon ng karanasan sa pakikipagtalik si Rochelle. Customer daw niya noon ng lalaki at ito rin daw ang dahilan ng kanyang pagiging dalagang ina. Yun po kasi naka-virgin sa akin. Tapos sabi niya, pagaganda niya rin buhay ko, ganun-ganun. Ang dami niya sinabi. Nangako siya. Tapos nung nalaman niyang buntis ako, hindi na siya nagpakita. Tapos nalaman ko may asawa at anak pala. Ayon sa
sa datos na inilabas ng United Nations Children's Fund o UNICEF. Noong 2009, may 60,000 hanggang 100,000 kabataan ang umano'y biktima ng prostitusyon sa bansa. Ayon din sa nasabing report, pang-apat ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa issue ng child prostitution. Ayon sa DSWD, ang pagkonsinti ng sariling magulang ang isa sa dahilan ng paglobo ng bilang ng mga batang napapasok sa pagbebenta ng panandaliang aliw. Nasa isip niya at nasa isip ng mga nanay, magsasayaw lang naman siya kaya ayos lang. Kahit na ang suot niya ay halos wala, at least nagsasayaw lang, hindi siya gagalawin. Pero alam mo, pag nandun ka na sa ganong sitwasyon, at lalo na ang isip mo ay talagang kumita, magiging bukas ka na ikaw ay hindi lang sasayaw. Dala ng takot na ikahiya, inilihim ni Rochelle ang trabaho sa kanyang ina. Sa tuwing sasalang siya sa entablado, kasabay na nahuhubad ang kaunting dangal at respeto na natitira sa kanyang pagkatao. Kasi naisip ko yung table ko, parang tatay ko, ganun. Kasi minsan nagsasalita ako sa customer na pag wala na yung manager. Sabi ko na, ano ninyo, para kayong walang anak na babae. Hindi porket ganito yung trabaho namin, pwede ninyo kami baboy-baboy. Mababahal mo kalapati, mababa yung lipad. Nakasaad sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, may tuturing na krimen ang makipagtalik ang taong may sapat na gulang sa isang menor de edad. Maaari ring makasuhan ang may-ari ng bar na pinagtatrabahuhan ni Rochelle sa ilalim ng Republic Act 9208 o ang Anti-Human Trafficking Act of 2003. Under sa RA 7610, ang kaparusahan dyan ay more than 6 years imprisonment. Under 9208, kapag bata, qualified offense yan. So life imprisonment ang penalty dyan. Pero ayon sa DSWD, kahit may mga batas na ang layunin ay proteksyonan ang mga menor de edad, kulang daw ang paghihigpit sa pagpapatupad nito. Hindi heinous crime, although I think it's heinous. So we need to review the law. But in addition to that, we really need to look at the implementation of what exists. Kasi marami naman tayong pwedeng gamitin, but again, it's political will, it's making sure na things are according to law. Patuloy ang pagsayaw ni Rochelle sa club na pinapasukan, pero hindi raw ibig sabihin na sa ganitong trabaho na lang iikot ang kanyang mundo. Niisip mo ba na magtatagal ka pa? Pagka nakaano po, aalis din po ako rin. Naghahanap lang po ako ng trabaho na yung kakayanin ng panggastos namin sa isang araw, ganun. Sabi niya, kailangan kasi may mangyari para makalaya ka, ganun daw. Pag hindi mo ginawa yun, hindi ka makakalaya dito. Dito ka magki-Christmas sa kulungan na to.